Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Ang Pananampalataya ang Magbabalik sa Atin sa Liwanag. Sa paggunita ng Easter Sunday, naghatid ng mensaheng puno ng pananampalataya si Marcos Jr. Sa kanyang payag, binigyan diin ng Pangulo ang mahalagang papel ng pananalig sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng bawat Pilipino. Ang pananampalataya ang magbabalik sa atin sa liwanag. Yan ang mensahe. Ang mensaheng ito ay kaakibat ng kanyang mas malawak na pahayag hinggil sa diwa ng Pasko ng Pagkabuhay, isang paalala na ang dilim aniya, gaano man ito kalalim, ay hindi mananatili magpakailanman. The resurrection reminds us that no darkness lasts forever, and that faith leads us back to the light. Ipinaalala sa atin ng muling pagkabuhay na walang dilim na magtatagal magpakailanman at ang pananampalataya ang magbabalik sa atin sa liwanag. Yan. So, tingnan natin. Magandang pakinggan. Totoo naman ang sinasabi niya. Lang, ano ba ang reaksyon ng taong bayan? 8,500 ang nag-react. 6,300 ang tumatawa, 900 ang galit. 884 lang ang nag-like sa kanya. So, mga 90% hindi naniniwala dito sa Pangulo. Tinatawanan lang siya. Although, ideally, tama yung sinasabi niya. Kailang siya na nagsasalita, lumalabas, wala na siyang credibility na nagsasabi na ang pananampalataya ang magbabalik sa atin sa liwanag. Madaling magsalita, kailang depende sa iyong gawa. Example, amahan ka sa isang pamilya. Sabi mo sa iyong anak, anak, huwag kang magbisyo. Nakikita ng anak, ang kanyang tatay nagbibisyo. Ano sa tingin nyo? Ang anak madaling sumunod na hindi siya magbisyo, nakikita niya yung ama niya na nagbibisyo. Ganon niya lang yun. Napag-aralan ko nung bata-bata pa ako, I don't know sinong nagsabi, parang pastorata. Ang buhay daw natin parang sponge. Diba yung panlinis sa kusina? Diba sponge yun? Paglagyan mo ng tubig, talagang hihigupin niya talaga, pupunta doon. So, ang mga bata daw, kung ano ang nakikita nila ginagawa ng mga parents, most likely magiging ganun sila. Kaya tayo, itong ating bansa, ang presidente, siya po ang ating ama. Bakit tayo nagkakaganito ngayon? Watak-watak. Yung dating tinatawag nilang unity, watak-watak na. Dahil ang Pangulo, pinabayaan niyang nagkawatak-watak ang ating bansa. Ang ganda ng simula ng administrasyong ito. Ang laki ng political capital. Silang dalawa ni BP Sara ang may pinakamalaking boto ng tanggap in our nation's history. Kailang nasayang. Bakit? Dahil ang presidente, wala. Pinabayaan niyang sinira ng mga nakapalibot sa kanya ang pagkakaisa. Tapos mga mananawagan ngayon ng we must build a united and kind country, compassionate country. Ang pananampalataya magdadala sa atin sa liwanag. Correct yan. In a way. Tama yung sinabi niya na ang kadiliman will not last forever. Nothing that is done in darkness will forever be hidden. Darating at darating ang panahon, mailalabas, maisisiwalat ang mga masasamang ginawa nila. Yung mali-malitang issue na yan.
Sa ngayon, tatabunan pa yan. Kailan sa 2028, pag may bago ng presidente na walang takot, wala siyang sinasanto, papanagutin niya kung sino yung mga nagnakaw sa kaban ng taong bayan at ikinakarga lang sa mali-maleta. Malalako tuloy si dating Speaker Martin Romualdez, nagbigay din siya ng Easter Sunday message na we must build, we must unite and heal as one, as a nation. Mag-unite daw tayo, mag-healing daw tayo, magkalimutan, ganun ba yun? Forgive and forget. Nako, sinupalpal siya ni Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, unbelievable, nakakadismaya. Hindi nyo ba alam, Congressman Romualdez, na habang nagpapakasarap kayo, naghirap ang taong bayan dahil sa pinaggagawa ninyo. Kayo ang dahilan bakit tayo nagkaloko-loko ngayon. Sabi ni ex-Congressman Defensor, sabi ni Congressman Edgar Erese, ang punot dulo kung bakit nagkakaroon ng korupsyon sa bansa is ang Pangulo dahil siya yung taga-timon sana, pinabayaan lang niya. Ala lang, sige lang. So, paano ka ngayon magsasabi na pananampalataya magdadala sa liwanag? Masarap pakinggan, kaya lang wala sa gawa. Hanggang salita lang. So, humanda kayo. Malapit ng 2028. Pag nanalo si BP Sara, magkakaroon ng katuparan yung sinasabi ni Congressman Edgar Erese na dalawa lang ang mangyayari sa Marcos and his allies. Pag nagpresidente si BP Sara, either makukulong sila or mag-exile na lang sila. 1,000,000% sabi ni Congressman Chanco, hindi nila maaariglo si BP Sara. Ibig sabihin, yung mga maleta gang na yan, umanda kayo kay BP Sara dahil papanagutin niya kayo sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero mapag-ilisan aman utso sila. Di ba? Giasar ka gamay. Wala na na bata. Motor ko na bijuan ano. Ay, katak serius. Bet, yan na. Katuloy ang sila. Nabiko pa sa langsang ko ba? Bali na kung may gayon na da. Oh, sige. Ayan. Og karon nindot na gid kayo ang ilang balay. So nakabalay na gid ka. Wala na gid ko. Nindot na gid kayo. Oh. Salamat gid sa Ginoo nga Oh. naka Salamat sa Ginoo nga og sa nag-sponsor ani nga og nagatan sa video nga nakabalay na gid ko. Oh. Salamat pod kayo. Salamat. Salamat.